Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Guys, ito yung isa sa pinakabagong update ngayon ni Facebook. No? Kung kayo po is nagla-live streaming or nagla-live dito kay Facebook, meron na pong bagong policy. Okay, updating our Facebook live video storage policy. So, yun. Ang mangyayari po niyan, ito, pakita ko lang sa inyo. Starting June 23, 2025, your Facebook live videos older than 30 days will be deleted. Automatic na yun, guys. Before kasi, nung nagla-live tayo, may option yan, i-retain mo siya sa inyong profile or page. Kumbaga, hindi siya made-delete after mo mag-live. Automatic yan uploaded. May isa pang option, deleted after 30 days. Actually, dati pa ito, sa mga nagtatanong, bakit ngayon lang yan in-announce si Facebook? Hindi, dati pa yan, guys. May option yung live streaming dati, naka-option yun, naka-default, no? Pwede mo i-default na auto-deleted after 30 days. So, yun yun. Ngayon, si Facebook, wala nang retain. O i-delete na niya yan after 30 days or older than 30 days. Okay, so basahin natin yung article mula dito kay Facebook. And ano yung dapat natin gawin kung meron kayong mga important portion ng mga live nyo na gusto nyong gawing basehan sa mga susunod na uploads nyo or video nyo or content nyo. So make sure siguro mag-ready na kayo ng mataas na storage ng software. So mamaya papakita ko sa inyo ano yung mga software na pwedeng gamitin para doon i-restore yung mga live streaming upload nyo, no, na naipon dito kay Facebook. So, medyo matagal nga lang yan, guys, i-restore. Tatagal siya na ilang araw bago siya ma-download dun sa mga software na sasabihin ko sa inyo. Sabi nga dito, no, updating our Facebook live video storage policy. Storage policy, ano, beginning on February 19 pa ito. New live broadcast can be replayed, downloaded, or shared from Facebook pages or profile, kung naka-profile or pages kayo for 30 days, which after they will be automatically removed from Facebook. So, yun na nga, malinaw na kapag after natin mag-live, automatic and deleted na yan. So, wala na tayong magagawa dyan. Kung hindi nyo ma-save, wala na kayong makukuha ng mga backup na tinatawag, di ba? Live video currently ordered than 30 days will be removed from Facebook before your i-archive live videos are deleted. You'll be notified by email and app, and from then you'll have 90 days to download or transfer your content. So meron pa pala tayong 90 days before na auto-edit lahat talaga ni Facebook yan. We are launching new tools to make downloading your previous live videos easier. So ayun nga yung mamaya pag-usapan natin mamaya. People all over the world use Facebook Live. Totoo yan, live shared experience with their communities in real time because most live video views occur within the first week. Totoo naman yung guys, no? Within first week, bumababa na yung views ng live video. Unlike yung mga uploaded talaga na long form video or reels, nababalikan pa ng mga viewers yun. Di ba? Dito sa live videos, ang retention nito, ilang araw lang. Or mismong during, di ba? Sobrang dami nanonood. Pero after nun, yung iba is kiniklip na nila, i-upload na nila, or i-reproduce into long-form video or other commentary na content. Okay? So, yun. Because most live video niya, we're updating how long live video can be restored on Facebook. Yun nga, beginning, nung February 19 pa to. So, nag-start. These changes will align our storage policy with industry standard and help ensure we are providing the most up-to-date live video experience for everyone on Facebook. So, which is good thing naman yun na Facebook, no? Mas priority nila yung mga bagong upload na ipakita or ibigay sa mga viewers, which is good naman. As part of this transition, all videos currently older than 30 days, automatically remove yan. The deletion process will take place in wave over the coming months. So, mag-start na sila. And we are providing new tools for people to download. So, paano nga ba to i-download? So, pupunta tayo dito, guys. Ito yung nakita ko kanina. Ayan, meron ditong see option. I-click nyo yan, yung sa may baba. Ayan, see option. Ayan. Next niyan, guys, meron kayo ditong mag-appear. Ayan. Merong download live videos.
Ayan, download. Ida-download nyo siya or transfer live video. Kapag clinic nyo yung download, where do you want to transfer? O transfer pala your information. Where to? Ayan, destination and after nyo mag-live, di ba? So sample, magla-live kayo. Pwede nyo i-transfer dito sa dalawa. Google Drive tsaka Dropbox. Actually, may limit lang naman yung Google Drive. Pag hindi ata kayo naka-premium dito, so possible, mapupuno ka agad siya. Medyo mataas kasi yung mga live video, di ba? So, mapupuno siya. So, kailangan nyo mag-premium. So, yun lang yung option nyo or sa Dropbox. Yan. So, yan yung isang option. So, dito naman, pwede tayong pumili kung gaano kadalas natin gustong i-transfer yung live video natin by scheduling, isang araw, no? Daily, monthly, or yearly. Dun sa auto, once na natapos tayo mag-live. Kumbaga, auto-sync na yon. Ganon. So, ang question dito, paano yung mga yung mga live streaming, 'di ba? So, merong mga din, may mga importante clips. So, wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin sundin yung policy kasi alam naman natin, no? Hindi naman sa atin talaga itong platform ni Facebook, parang nakikirent lang tayo. So, kailangan lang natin sundin. And ang good news naman yan, guys, 'di ba, na gagamit pa din naman yung mga live videos, yung mga clips doon, yung mga funny moments doon or clips na pwede nyo pa rin i-reproduce to create more meaningful long-form video or short-form video. Actually, meron nga mga tools ngayon sa Facebook or meron mga application na pwedeng gawing clips, yung mga long-form video like yung mga podcast, nakiklip nila yan ng ilang mga short-form video, kumbaga nare-reproduce. So, ang tanong, dapat ba tayong mag-worry dito? Yes, kung kayo po is live streaming na doon kayo nagkakaroon ng recurring revenue doon sa mga previous live nyo na nagkakaroon pa rin ng ads or nagkakaroon pa rin ng mga star donation, 'di ba? Or collaboration. So, yun lang yung doon. Yung disadvantage kung live streamer ka. Pero kung more on uploading short form video or long form video lang naman yan, okay lang naman, 'di ba? Kung wala naman kayo masyadong ginagawa sa live, which is good naman. Okay lang yun. At least, di ba, mababawasan yung masyadong maraming older upload na hindi naman nagkakaroon na ng updated engagement. Which is good yun, mga boss, mga sir, ma'am. Ayan. Okay. So, guys, sa mga susunod na video natin, pag-uusapan pa natin mga bagong update dito kay Facebook, especially, kung paano nga ba tayo magkaroon ng earnings sa bonus program. Laki po ng kitaan ngayon sa bonus program. So, meron tayong mga separate video niyan. And may mga incoming na monetization features sa different platform. Like sa Thread, meron pa tayong mga news na nakita regarding dyan. No? Nag-start na din sila ng monetization. So, i-take advantage natin yung opportunity na to this year 2025. At kung gusto mo pa ng mga ganitong informative content or video, don't forget naman to subscribe sa ating YouTube channel para pag meron tayong mga upcoming content or video katulad dito, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!